Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Construction ng LRT2 Extension Project sa Masinag, Antipolo. Sisimulan na ng Transportation Department. Malacanang umapela sa mga miyembro ng local terrorist group na sumuko sa otoridad. NCRPO, tiniyak na walang banta ng karahasan kahit nasa Metro Manila ang kaanak ng ilang miyembro ng Maute Group. Joint session ng Kongreso igigiit ng Senate Minority Bloc kahit suportado ng mayorya ang martial law declaration ng Pangulo. Mga panuntunan sa implementasyon ng nationwide smoking ban ilalabas ng DOH bago ang SONA ng Pangulo sa Hulyo. Quit line para sa mga nais tumigil sa paninigarilyo, plano ring ilunsad. Presyo ng school supplies tumaas na ilang araw bago ang pasukan sa Hunyo. Una sa ating mga balita ngayong hapon, maraming flight ang naapektuhan ng pansamantalang pagsasara kanina dahil sa malaking bitak sa international runway sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Alamin natin ang sitwasyon doon ngayon mula kay Joan Nano na nasa NAIA sa Pasay City Live. Joan, kamusta na dyan? Attorney Reg, dakong alas 4 nga ngayong hapon nang muling buksan ng Manila International Airport Authority itong international runway dito sa NAIA matapos nga ang ginawang pagkukumpuni dito sa runway 06. Ayon kay MIA General Manager Eddie Monreal, kaninang tanghali ay nakatanggap sila ng ulat mula sa Cebu Pacific Airlines matapos nitong mapansin ang lubak sa isang bahagi ng international runway dito sa NAIA. Pasado alauna ng hapon nang magdesisyon ang MIA ng emergency closure sa runway upang agad na kumpunihin ito at nagsagawa nga ng asphalt laying upang tapalan ang bitak. Batay sa paliwanag ng MIA, nagmula ang naturang lubak dahil madalas umanong nakakayod ang runway tuwing naglalanding ang mga eroplano o maaaring bunga na rin umano ng biglaang paglambot ng aspalto na dala ng matinding init at madalas na pag-ulan nitong mga nakalipas na araw. Tumagal lamang ng halos 3 oras ang pagkukumpuni sa runway at matapos nga nito ay agad ring binuksan ito ng MIA at bumalik na nga sa normal ang operasyon dito sa paliparan. Umabot naman sa 27 na flights ang naapektuhan bunsod ng isinagawang emergency closure. Sa record nga ng MIA, 11 ang na-divert sa Clark International Airport habang 7 ang na-delay at 9 naman ang nakansela. Kabilang sa mga biyahe na na-divert ang mga biyahe ng Saudi Airline, Malaysia Airlines, Singaporean Airlines, gayon din ang PAL at Cebu Pacific Airlines. Bukod nga sa international flights, may 6 na domestic flights rin ang naapektuhan ng biglaang pagsasara ng runway. Humingi naman ng paumanhin at pag-unawa ang MIA sa mga naapektuhang pasahero at sinabing kinailangan nilang kumpunihin ang sira sa runway upang maiwasan ang posibleng mangyaring aksidente. Sa mga pasaherong may katanungan hinggil sa pagbabago sa kanilang mga flight schedule, maaari silang makipag-ugnayan o tumawag sa NAIA hotline number sa 877-8888. Attorney Reg, matapos nga isinagawang pagkukumpuni ng MIA dyan sa lubak na kanilang nakita dyan sa international runway, ay tiniyak naman ng pamunuan ng Manila International Airport Authority na ligtas na yung daanan ng mga eroplano. At sa mga oras na ito ay patuloy pa ang ginagawang pagkakalkula ng MIA hinggil nga dun sa kabuuang bilang ng mga naapektuhang pasahero nitong nangyaring emergency closure nga sa international runway. Attorney Reg? Maraming salamat Joan Nano, nagulat ng live mula sa NAIA sa Pasay City. Nagsagawa ng groundbreaking ang Department of Transportation o DOTR at LRT Authority sa Antipolo City kanina bilang pagsisimula sa konstruksyon ng 2 bagong LRT station sa Marcos Highway na idudugtong sa Santolan Station. Ito ang balita ni Victor Cosare. Sisimula na ang Package 2 ng Light Rail Transit Construction sa Marcos Highway, Masinag, Antipolo City. Naglalaman ang Package 2 ng disenyo at konstruksyon ng 2 dagdag na LRT station na Masinag Station at Emerald Station. Inaasahan na mahigit 80,000 mga pasahero ang makikinabang sa proyektong ito dahil mapapabilis ang biyahe mula Masinag to Recto ng 40 minuto na dati ay inaabot ng 3 oras sa jeep. Basically, it's a 3-package project which started with the package 1, yung viaduct. So there will be 2 stations, one in front of Robinson's Mall. It will be called the Emerald Station, and the other one in this location is the Masinag
station. Inaasahan na makukumpleto ang proyekto bandang April of 2019. Naglabas naman ng traffic advisory ang MMDA na simula sa June 1, 2 lane ng Marcos Highway, east at westbound ang isasara upang bigyang daan ang construction ng 2 LRT stations. Kasi definitely during construction meron talagang abala na makikreate. We'll be taking up 1 lane at both sides of the median for construction purposes. Sa kasalukuyan ay nasa bidding pa ang Package 3 ng LRT project na naglalaman ng electromechanical systems at design. Victor Cosare, UNTV News and Rescue, Philippines. Nadagdagan pa ang mga sibilyang nasagip ng tropa ng pamahalaan sa pagpapatuloy ng clearing operation sa Marawi City laban sa Maute Group, habang nananatili pa rin sa mga evacuation center ang mahigit sa 70,000 individual na naapektuhan ng gulo. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ito ang mapa ng Marawi City. Mahigit sa 87 square kilometer ang lawak nito, nakatumbas ng 3.5 ng Marikina City. Ang populasyon ng Marawi City ay mahigit sa 200,000 at binubuo ng 76 na barangay base sa census ng Philippine Statistics Authority noong 2015. 70% ay mga Muslim na karamihan ay mga Maranao. Sa ulat ng Westmincom ay may panibagong 163 sibilyan ang na-rescue sa isinagawang clearing operation ng militar kahapon. Taong alas 10:20 ng umaga ay nagkaroon ng bakbakan habang sinusubukang pasukin ng tropa ng militar ang Lanao del Sur Electric Company o Lasureco sa barangay Gadungan, Marawi City. Sa text message mula sa isa sa mga naipit na sibilyan sa isang building sa Lasureco, 2 araw na silang hostage ng nasa 30 terorista. Tagumpay na nailabas ang 22 sibilyan sa Lasureco habang ang 20 iba ay nailigtas din mula naman sa ibang lugar sa barangay. Daong alas 2:30 ng hapon kahapon ay nakasagupaan din ng militar ang ilang terorista sa barangay Marinaot hanggang sa narating ng ibang tropa ng pamahalaan ang barangay Saber kung saan nailigtas naman ang 121 sibilyan. Sa 7 araw na labanan, 65 miyembro ng Maute ang napatay habang 17 sundalo at 3 pulis naman ang nasawi. 19 na sibilyan ang pinatay ng mga terorista, kabilang na ang 8 katawan na natagpuan sa tabi ng kalsada. Sa ngayon ay patuloy na nagsasagawa ng clearing operations ang militar, subalit tumanggi na itong idetalye ng AFP. Naniniwala ang AFP na nasa lugar pa rin ang leader ng mga terorista na si Isnilon Habilon. May impormasyon at naniniwala kami na nariyan pa siya at maaring ito ang dahilan kaya ang pagdepensa sa mga ilang lugar ay nagiging matindi. Sa ulat ng DSWD, mahigit sa 71,000 individual ang direktang naapektuhan ng kaguluhan. Halos 11,000 nito ang nasa 20 evacuation centers na nasa palibot ng Marawi. Ang mahigit sa 3,400 ay nasa Lanao del Norte, partikular sa Iligan City, Bacolod, Baloi at Pantauragat. Halos 7,400 naman ang nasa Lanao del Sur, partikular sa Sagiwaran at Kapay. Mahigit sa 60,000 katao naman ang mga nakituloy sa kanilang mga kaibigan at kaanak. Mahigit sa 3,700 na katao ay nasa Iligan City at Cagayan de Oro City. Mahigit sa 56,000 ay hindi na lumabas ng Marawi at nakatuloy na lamang sa mga kamag-anak at kaibigan nila sa lungsod. Mahigit sa 30 milyong piso na ang halaga ng pagkain at iba pang pangangailangan ang naitulong ng DSWD sa mga naapektuhan. Habang tumatagal ang gulo sa Marawi, nadaragdagan ang alinlangan ng mga residente na makabalik sa normal nilang buhay. Mga nasirang tahanan, gusali at eskwelahan, naapektado ang kanilang pamumuhay, negosyo at edukasyon. Daang milyong pisong pondo naman ang kailangan para maibangon muli ang ating mga kababayan sa Mindanao. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Philippines. Nakahanda na ang mga ipadadalang relief goods ng Davao City Government para sa mga biktima ng bakbakan sa Marawi City na nasa Iligan City. Samantala, nagpadala na rin ng tulong ang Zamboanga City Government sa mga mamamayan ng Marawi City. Ito ang balita ni Janice Inhente. Pinag-uusapan na ng lokal na pamahalaan at iba pang authorities kung papaano ipapadala sa Iligan City ang 1 milyong pisong halaga ng sako ng bigas at canned goods. Ayon kay Mayor Sara Duterte Carpio, naka-standby na sa isang warehouse sa lungsod ang 500 sako ng bigas. Doon na tayo plan na magpadala og relief goods sa Iligan, but ang problem is ang safety sa tao, sa
sa mga trucks ug sa relief goods mismo along the way. So karon na ginadiscuss pa nato. Dagdag pa ng alkalde, makikipag-usap pa sila sa AFP kung papaano ang safety na paraan para maipadala kaagad sa iligan ang mga relief goods. But anytime pwede ta mo magpalakaw o relief goods ang mga tao. Ang atuwa lang isang safety. So i-discuss pa na namo with the Armed Forces of the Philippines. Bukas naman ang lokal na pamahalaan sa pagtanggap sa mga evacuees na may kaanak sa Davao City. So far, walay evacuee camp diri sa Davao City. Maybe dunay mga nagikan siguro dito nga nipuyo sa ilahang mga relatives. And as I said, tananta, dili lang ang local government, tananta diri sa Davao City. Doon na tayo moral obligation nga mudawat o bakwit. Samantala, 300 sako ng bigas, kahon-kahong canned goods at noodles ang ibinigay rin ng Zamboanga City ngayong araw para sa mga residente na apektado ng bakbakan sa Marawi City. Ipinadala na ang mga tulong sa pamamagitan ng Navy vessel, katuwang ng AFP Western Mindanao Command. The city is of course our partner in all terms of projects at activities, lalong-lalo na sa humanitarian activities. So alam po nila na we have the capacity through our Navy to bring the goods, or our Air Force to bring the relief goods doon sa Marawi. Janice Enhente, UNTV News and Rescue, Philippines. Nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na sapat pa ang supply ng bigas, delatang pagkain, gamot at iba pang basic commodities sa Mindanao sa gitna ng price freeze bunsod pa rin ng umiiral na batas militar. Ito ang balita ni Maki Libradilla. Epektibo ang price freeze ngayon sa Mindanao alinsunod sa Section 6 of the Republic Act 7581 o ang Price Act, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Northern and Southern Mindanao, Soc-Sargen at Caraga. Ibig sabihin, walang paggalaw ng presyo sa mga pangunahing bilihin sa loob ng 60 araw simula nang ideklara ang martial law sa rehiyon. Damay din sa price freeze ang liquefied petroleum gas na gamit sa bahay o yung may bigat na 11 kilos pababa. Ayon sa ahensya, sasapat pa ng 2 hanggang 3 linggo ang supply ng pangunahing pangangailangan sa rehiyon. At sinasabi niya rin dito na wala pong paggalaw sa mga presyo. No price increase, no panic buying. Actually, sabi niya, it's the opposite nga po. No? More goods in the market but lesser buyers. Isa sa nakikita ng ahensyang dahilan ay ang relief goods mula sa DSWD. Maaari umanong madami ang nakikinabang sa mga ayudang ito kaya hindi na masyadong bumibili ang mga tao. Dagdag pa ng ahensya, may mga supplier na rin silang nakausap na magdi-deliver ng mga pangangailangan sa Mindanao bago pa man kapusin ang supply dito. Sa ngayon, abala umano ang regional offices ng DTI sa tulong ng mga gobernador sa Mindanao sa pagbabantay upang maiwasan ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin dito. Local Municipal Price Coordinating Council. Sila po yung tutulong sa amin na mag-ikot at malaman kung meron talagang supply lack in any particular good or goods na nandoon sa kanila. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Makati. Kinumpirma ng NCRPO na mayroong mga kaanak ang miyembro ng Maute Group dito sa Metro Manila. Subalit tiniyak ng pulisya na wala silang natatanggap o namomonitor na anumang banta ng terorismo sa NCR. Ito ang balita ni Monokson. Nasa ilalim ng monitoring ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang mga kaanak ng Maute Group na nakumpirmang naririto sa Metro Manila. Sa kanilang obserbasyon, walang balak na masama ang mga ito. Just like normal na may relative ako sa ibang lugar, so probably sa Mindanao, ganun din naman sila. No, they have relatives in not only here in Metro Manila, in some other places also. But that doesn't mean na sila ay radical also. Sa Metro Manila security briefing na ipiniresinta ng NCRPO kanina sa Kamara, sinabi ni Albayalde na wala silang namomonitor na direktang banta ng terorismo mula sa mga terror group. Subalit dahil sa nangyayaring gulo sa Marawi, isinailalim sa moderate level threat ang buong Metro Manila. Hindi nag-downgrade sa full alert status ang PNP simula ng Davao bombing at sa iba pang mga pangyayari. Ipinunto rin ni Albayalde na walang pinapayagan na mag-leave sa kanilang mga tauhan upang masiguro ang full utilization ng puwersa ng PNP.
Sinabi ni Albayalde na aktibo ang kanilang intelligence bagamat inamin nito na kulang sila sa mga kagamitan. Sinabi rin ni Albayalde na napapanahon ng maaprubahan ng SIM registration sa bansa para makatulong sa seguridad. I think it's high time that we should register lahat ng binibili nating SIM para hindi magamit ito sa kung ano-ano man. No? Yung iba nambabastos, yung iba nagtetret. Nagbigay naman ng suhestyon si Marikina Representative Bayani Fernando na makatulong ang publiko dito. Let us use the population. We are 13 million Metro Manilans. Give us instructions on what to do, no? And mabigyan niyo ng way. Practically everybody in this metropolis has a cell phone. Paano natin paparating sa inyo? Ayon kay Albayalde, pag-uusapan nila ang suhestyon at maaring magawa ng isang mobile app upang makapag-report ang publiko sa kahina-hinalang mga tao at bagay sa paligid. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Susunod sa ito ang balita. Malacanang umapila sa mga miyembro ng local terrorist group na sumuko sa otoridad. Pagkakaroon ng mga pabahay na malapit sa mga kampo para sa mga pulis at sundalo, iminungkahi ng ilang mambabata sa NHA. Umano'y Shabu Laboratory sa Quezon City sinalakay ng mga otoridad. Sangkap sa paggawa ng shabu na samsam. Let me just tell everybody that I have declared martial law for Mindanao. Ipipilit ng minorya ng Senado na magkaroon ng joint session ng Kongreso sa kabila pa ng mayoryang suporta ng mga senador sa martial law declaration ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Mindanao. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. 15 senador ang lumagda sa resolusyon na nagpapakita ng suporta kay Pangulong Duterte sa kanyang deklarasyon ng martial law sa Mindanao, maging ang suspension ng writ of habeas corpus. Ayon sa Senate Minority Bloc, walang epekto ito sa kanilang panawagan o resolusyon para sa pagkakaroon ng joint session ng Kongreso. The joint session provides a venue for the public to be able to hear for themselves yung mga rason at plano ng ating security managers. How will he now or she make the vote known or make the intentions known when you don't convene? O di wala. Ibig sabihin, wala nang boses ang minority. This is anti-democratic. Kung hindi umano matutuloy ang joint session, may posibleng managot dito sa taong bayan. Kung merong magpapile sa ombudsman ng dereliction of duty, ang mananagot dito would be the Speaker of the House, yung Senate President. Ayon kay Senator Franklin Drilon, sakaling mananatiling question pa rin ang pagkakaroon ng joint session, dapat nang manghimasok dito ang Korte Suprema. Plano naman ng opposition bloc ng lower house na sila ang maghain ng petisyon sa Supreme Court. Pag hindi mangyari yan, then with more reason that the Supreme Court would have to rule on this issue. That is a very clear possibility. Not only with respect to the refusal of the leadership to convene in joint session, but also on the factual basis of martial law, which according to the Constitution, the Supreme Court has jurisdiction. Taliwas naman ito sa paniniwala ng ibang senador. If you want to revoke, but if you're not going to revoke yung martial law, there's no need for a joint session. Samantala, naghain na rin ngayong hapon ang joint resolution ng Makabayan Bloc upang i-convene ang joint session at i-revoke ang deklarasyon ng martial law. Inaasahan ng Makabayan Bloc na matatalakay ng Kamara ang kanilang House Joint Resolution sa nalalabing 2 araw ng sesyon. At wala namang nagbabawal sa House of Representatives na magpatawag ng sesyon kahit na kami ay nakasinijay bukas. If there is a consideration, special consideration, then pwedeng magpatawag dahil hindi pa naman natatapos ang 17th Congress. Naninindigan naman ang liderato ng Kamara na wala pang pangangailangan sa ngayon para sa joint session. Bakit naman kailangan mag-joint session ngayon? Wala namang mandato na gano'n sa Constitution. Di ho ba? Malinaw sa Constitution, within 48 hours after declaration of martial law, the President is mandated to submit a report to Congress personally or in writing.
Yun lang yun. Pero kung wala namang objection, bakit tayo magko-convene? Bago matapos ang sesyon ng Kongreso, inaasahang iaakyat ang usapin na ito sa plenaryo ng Senado sa oras na sumalang na ang inihaing resolusyon ng minority bloc. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Napagkasunduan ng ilang mambabatas at National Housing Authority o NHA na pag-aralan ang mga lugar na malalapit sa kampo na maaaring pagtayuan ng disenteng pabahay para sa mga personnel ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Ang panukala ay sa gitna na rin ng investigasyon ng Senado sa ginawang pag-okupa ng kadamay members sa ilang pabahay na nakalaan sa uniformed personnel. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Nasa 1,700 housing units sa Bulacan na para sana sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police ang hindi pa inuukupa ng mga sundalo at pulis. Ito ang inuulat ngayon ng National Housing Authority sa Senate hearing kaugnay sa pag-ukupa ng mga miyembro ng kalipunan ng damayang mahihirap o kadamay sa mga bakanting housing units sa San Juan del Monte at Pandi, Bulacan noong March 2017. Bunsod nito, ilang reforma ang ipinanukala ng NHA upang ito ay mapakinabangan. Kabilang dito ang dagdag kapangyarihan sa kanila na muling maipagkaloob sa mga bagong benepisyaryo ang pabahay ng pamahalaan. The legislation that we're asking the Congress, the Senate as well as Representative to award and give us authority to re-award these unawarded, unoccupied housing units of the AFP-PNP. Ibinigay naman ng AFP ang kanilang ulat kung bakit hindi pa ito matirhan ng kanilang hanay. Karamihan sa pabahay ay hindi pa matititirhan dahil sa mga sumusunod na kadahilanan. Una, nakalaang pabahay na napakalayo sa pinapasukan ng sundalo. Dahil dito, napagkasunduan sa pagdinig na humanap ng lupang malalapit sa mga kampo upang pagtayuan ng housing units para sa mga pulis at sundalo. Nanggaling na rin po sa kanila. If it's near their camps, near their place of work, mukhang titirhan po yan. Ipinanukala rin na lakihan ng espasyo ng bahay na doble ang sukat mula sa standard size na 22 square meters. Inaasahang agad na maglalabas ng isang joint resolution ng Kongreso upang agad na malutas ang problema na ito ng pabahay para sa informal settlers at para sa AFP at PNP. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Malacanang sa mga local terrorist member na sumuko na. Samantala, kanselado naman ang nakatakdang biyahe sa Japan ni Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na linggo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Ikapitong araw na mula nang ideklara ni Pangulong Rodrigo Duterte ang batas militar sa buong Mindanao dahil sa pagsalakay ng mga ISIS-influenced local terrorist group. Batay sa huling ulat ng pamahalaan, umakyat na sa 65 miyembro ng teroristang grupong Maute ang napapaslang sa Marawi City clash. Kaya sa huling pagkakataon, nanawagan ng Malacanang na sumuko na ang mga nalalabing miyembro ng Maute. We call on the remaining terrorists to surrender while there is an opportunity. Ayon sa Malacanang, ito ay upang mapigilan na rin ang mas matinding epekto ng bakbakan sa mga residente at ari-arian sa Marawi City. Nabanggit din ng pamahalaan na nakipagpulong si Pangulong Duterte kay Moro Islamic Liberation Front Chairman Alhaj Murad Ebrahim sa Davao City kagabi. Ito ay upang pag-usapan ng alok na ayuda ng MILF para sa mga sibilyang naiipit ng bakbakan sa Marawi City. Samantala, bagaman wala pang pinal na desisyong sinasabi ang pamahalaan hinggil sa nakatakdang biyahe ng Pangulo sa Japan sa susunod na linggo, kinumpirma naman ng Japanese official organizer na kinansela na ng punong ehekutibo ang pagdalo nito sa 23rd International Conference on the Future of Asia. Sa halip, si Foreign Affairs Undersecretary Enrique Manalo ang kakatawan sa Pangulo sa naturang event. Binigyang diin din ng Malacanang na mas nais ni Pangulong Duterte na manatili muna sa bansa upang personal na mamonitor ang mga pangyayari sa Marawi City at iba pang bahagi ng Mindanao. We know he would rather stay here. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Humingi ng
Nang paumanhin ng Philippine News Agency o PNA sa maling larawang naipost sa kanilang website noong May 27 kaugnay ng Marawi Clash. Larawan mula sa Vietnam War na kinuha sa Wikimedia Commons ang nailagay sa ulat ng PNA at hindi kuha mismo sa Marawi City. Noong May 15 naman ay may nailathala ring artikulo ang PNA kung saan misquoted si Interior and Local Government Assistant Secretary Epimaco Densing III. Ayon sa PNA, hindi polisiya ng PNA na konsintihin ang mga maling ulat at hindi rin nila intensyong magpakalat ng maling impormasyon of news. Tiniyak rin ng PNA na nagawa na ng aksyon ang responsable sa pagkakamali at muling re-repasuin ang pamamaraan sa kanilang pag-uulat. Sinubukang hinga ng media ng reaksyon sa insidente ang Presidential Communications Operations Office, subalit tumanggi itong magbigay ng pahayag, gayon din ang presidential spokesperson. I think it's better referred to PNA itself. Maybe Sec Martin would be able to give you a credible response. Samantala, sa post naman ni PCOO Assistant Secretary Mocha Uson, tinulugsa nito ang isang online news hinggil sa pagpuna sa picture na kanya ring ginamit sa kanyang post. Isang pulis na naman ang naaresto sa entrapment operation ng Counterintelligence Task Force matapos mangikil sa isang drug suspect sa Marikina. Ito ang balita ni Grace Casin. Dito sa isang department store sa Marikina nakipagkita si PO1 Reynaldo Barreto sa complainant na kanyang kinikikilan para kunin ang 150,000 piso kapalit umano ng paglaya ng anak ng ginang na ito na naaresto dahil sa posesyon ng drug paraphernalia. Ang hindi alam ng bagitong pulis, ito pala isang entrapment operation. Pagkaabot ng ginang ng marked money sa suspect, dito na siya inaresto ng PNP Counterintelligence Task Force. Ang suspect ay naharap ngayon sa kasong administratibo at robbery extortion. Nung siya ay nahuli, sinasabi ni P1 Barreto, siya na pong bahala para ang kaso ay mapawalang bisa o hindi mapailan talaga itong tao. However, yung victim o yung complainant na palabas na po sa kulungan, nakapag-bail dahil ang kaso naman ay maliit. Tuloy-tuloy po niyang tinatawagan at tinetext yung complainant para kukunin yung pera. Ayon kay CITF Director Police Senior Superintendent Jose Chiquito Malayo, umabot na sa 27 mga pulis ang kanilang naaresto mula sa halos 6,000 complaint na kanilang natanggap simula noong Pebrero 2017. Kasama na rito ang 11 pulis Malabon na sangkot sa kidnapping at extortion. Sinabi pa nito na may mga natanggap na rin silang reklamo laban sa ilang star rank officer. We are working on medyo matataas na ranggo na officers kasi kung yun ang tumbok natin kung sila ang nagpapalaganap. However, wala pa tayong concrete evidence. Una nang nagbanta si PNP Chief Director General Ronald De La Rosa na kahit drug lord pa ang kinikikilan ay may paglalagyan ng mga pulis na nasasangkot sa extortion. Bukas ang hotline ng CITF para sa mga nais magsumbong hinggil sa mga hindi magandang gawain ng mga pulis. Grace Casin, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Sinalakay kanina ng mga otoridad ang isang shabu laboratory sa Quezon City. Nasamsa mula rito ang mga sangkap sa paggawa ng shabu. Ito ang balita ni Leslie Lumbowen. Walang naabutang tao ang Philippine National Police, Quezon City Police District at Philippine Drug Enforcement Agency nang salakayin ng shabu laboratory na ito sa Quezon City. Bagkus mga kahon-kahong tableta mula pa sa Pakistan na may sangkap sa paggawa ng shabu ang tumambad sa kanila. Dinudurog ang mga gamot na ito at saka inihihiwalay ang shabu ingredient. Sa pagtaya ng mga otoridad, aabot sa mahigit 1 bilyong pisong halaga ng shabu ang mapoproduce mula rito. Ang sabi ng PIDEA, kung talagang ma-separate yung ephedrine dito, it can produce around 200 kilos of shabu. So that's more than 1 billion worth of shabu kung talagang ma-separate mo ito kasi raw pa ito eh. Target sanang arestuhin ng mga otoridad ang isang Chinese national na nagngangalang Kwok Wenyu. Bagamat wala sa drug watch list, naniniwala ang PNP na maaaring bahagi ito ng isang sindikato. Iimbisigan natin yan kung talagang meron siyang network dito, no? Pero most probably meron siya. Hindi naman niya pwedeng i-maintain yung isang ganyang warehouse na napakalaking wala siyang market talaga. Sa ngayon ay patuloy ang investigasyon ng mga pulis patungkol sa supplier at mga sinusuplayan ng mga ito. Samantala muli namang hiningi ng mga pulis ang kooperasyon ng publiko upang matunton ang iba pang mga paggawaan ng iligal na droga.
Lahat po ng mga bagay na kahinahinala o yung mga tao na acting suspiciously ay kailangan talagang ipagbigay alam natin, no? Lalong-lalo na po dito sa illegal drug trade na ito. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Quezon City. 5 ang nasawi sa magkakahiwalay na insidente ng pamamaril sa Metro Manila kagabi. Samantala, 8 drug suspect naman ang naaresto sa buy-bust operation sa Maynila at Quezon City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Patay ang parking collector na si Noel Santos matapos barilin sa Commonwealth Market sa Quezon City pasados 11 kagabi. Ayon sa ilang saksi, 2 bumaril sa biktima na naglakad lang matapos ang krimen. Kasi nakita ko naman yung lalaki, nakatakip na muka. Bigla sumalpot sila dito na binaril yung Patay din ang 53 anyos na volunteer traffic aide na si Rodrigo Rebadulia matapos barilin ng riding in tandem criminals sa kanyang bahay sa Barangay Sagad, Pasig City kagabi. Ayon sa opisyal ng barangay sa lugar, posibleng napagkamalan lamang ang biktima dahil may anak ito na nagkaroon umano ng kasintahan ng drug pusher. Magkasinta sila at magkasing katawan, kaya siguro napagkamalan. At madilim doon sa lugar nila, yun siguro, kaya akala yun na. Sa kapareho ding barangay, pinatay din ang nakabonet na riding in tandem gunman sa loob ng bahay ang biktimang si Edwin Sumilang kagabi. Sa investigasyon ng pulisya, bumalik sa pagiging drug pusher si Sumilang kahit sumuko ito sa Oplan Tukhang. Riding in tandem rin ang pumaslang sa 2 individual sa Area A Gate 1 Parola Compound, Tondo, Maynila pasado alas 8 kagabi. Dead on the spot si Rodolfo Garcia habang dead on arrival sa ospital ang kasama nito na si Charito Aninang. Ayon sa mga pulis, pinasok ng 4 na lalaki ang bahay ng 2 at saka pinagbabaril. Pagkasosyo mga biktima sa negosyo nitong Pisonet sa lugar. Samantala, arestado ang 7 drug pusher sa magkakahiwalay na buy-bust operation ng Manila Police District Station 9 kagabi. Base sa initial investigation namin, umaabot sila sa Santa Mesa area. Santa Mesa area, Taguig, then dito sa area namin, including sa Ermita. Nasabat sa mga suspect ang 75 sachet ng hinihinalang shabu, 1 kalibre 45 baril, marked money at drug paraphernalia. Isa naman ang naaresto ng Quezon City Police Station 7 sa isinagawa nilang buy-bust operation sa Cubao kagabi. Nakuha sa suspect na si Jam Binasing ang 14 na chewing gum na may lakasilid umanong shabu, 500 piso na marked money at mahigit 3,000 pisong cash. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Mahigit 200 mambabatas ang bumoto upang i-dismiss ang impeachment complaint na inihain ni Magdalo Party List Representative Gary Alejano laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Mon Locson live. Mon, go ahead. Magandang gabi, Angela. 4 lang sa mahigit 200 mga mababatas ang nag-vote ng no upang pawalang bisa itong impeachment complaint laban kay Pangulong Rodrigo Duterte. At isa na nga sa nag-no vote ay si Magdalo Representative Gary Alejano. Sa isinagawang plenary session kanina, nakakuha ng quorum ang Kamara sa 288 na mga kongresistang present ngayong araw. Unang isinalang sa botohan ang resolusyon na nagbabasura sa impeachment complaint na inihain ni Representative Gary Alejano. 217 ang bumoto ng pabor sa pagpapawalang bisa sa impeachment habang 4 naman ang nag-no at 0 ang nag-abstain. Ang 4 na bumoto ng no ay sina Congressman Edsel Lagman, Congressman Gary Alejano, Congressman Teddy Bagilat at Congressman Tom Villarin. Ipinaliwanag naman ni Representative Gary Alejano kung bakit siya nag-no vote. Sinamantala rin ni Alejano ang pagkakataon upang sabihin na dahil sa nangyari ay nabigyan ng 1 taong immunity ang Pangulo upang hindi ma-impeach. Binanggit nito ang Section 3, Article 11 ng 1987 Constitution na walang impeachment ang maaaring maihain sa isang opisyal ng higit sa 1 beses sa loob ng 1 taon. Sinabi rin ni Alejano na sana ipaliwanag man lamang ni Pangulong Duterte ang ilang mga punto na kanilang hinahanapan ng kasagutan, kabilang na dito ang issue sa human rights at West Philippine Sea.
Angela, posible rin na ngayong gabi pagbotohan itong tax reform bill na na-certify na as urgent ni Pangulong Rodrigo Duterte. Umaasa ang administrasyon na bago mag-adjourn ang Kamara ngayong linggong ito ay maipasa na itong panukalang batas. Noong Lunes ay meron pang natitirang 4 na interpollators para sa tax reform bill. Yan ang latest. Balik sa iyo, Angela. Maraming salamat sa iyo, Monokson, live na nagulat mula sa House of Representatives. Nanawagan sa Kongreso ang National Economic Development Authority ng Duterte Administration na ipasa ang panukalang tax reform package bago matapos ang sesyon sa June 2, 2017. Ito ang balita ni Rosalie Coz. Pinabulaanan ng National Economic Development Authority ang mga ulat na kontra sa mga mahihirap ang tax reform package ng pamahalaan. Dahil anito, mas mababang buwis pa nga ang babayaran ng lower income groups kumpara sa kasalukuyang tax collection system. Kung malaki naman ang kita sa hanap buhay, mas malaki ang personal income tax na babayaran. Kaya mas marami ring Pilipino ang makikinabang sa tax reform package dahil majority sa mga taxpayer ay bababa na ang babayarang buwis at madadagdagan ang kanilang take-home pay. It cannot be anti-poor because it's going to be progressive. It's going to exempt those who are earning 200,000 and below. They don't have to pay any taxes at all. So that's okay for the lower income groups. Lalago rin ang pondo ng pamahalaan kung saan tinatayang nasa 162 billion pesos ang buwis na makokolekta taon-taon at makapaglalaan ng malaking pondo para sa serbisyong panlipunan na pangunahing mahihirap ang makikinabang tulad ng pangkalusugan. So the comprehensive tax reform with its proposed earmarking for health under the Social Benefits Program is a necessary government intervention that will ensure that quality health will no longer escape the poor. Gayunman, di naman itinanggi ni Pernia ang posibleng pagtaas sa singil sa pamasahe at presyo ng bilihin dahil sa dagdag na excise tax sa fuel. Inisa-isa rin ni Pernia ang mga disadvantage kung di naman maipapasa ng Kongreso ang panukalang comprehensive tax reform package ng pamahalaan, tulad ng pagkabalam ng mga proyektong pang-infrastruktura at social services ng pamahalaan. Well, that's a problem. Then we will be unable to fund the bill. It will be small build. Maapektuhan din ito ang pagtanggap o pag-accommodate ng Pilipinas sa mga tulong na alok ng bansang China para sa Pilipinas. Naani Pernia ay may pinakamahabang listahan ng mga proyekto para sa bansa. Sa uli, nanawagan ng opisyal sa Kongreso na magtiwala sa interes ng economic team ng Administrasyong Duterte na anyay hindi pansarili kundi sa ikasusulong ng ekonomiya ng Pilipinas. We have no personal agenda at all. And we are trained to do economic analysis, tax analysis, and so we know what is best, what is optimal. So that I don't think the legislators are as well versed as the economic team is. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. at 45 araw na po ang nakalipas mula na maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Presyo ng school supplies tumaas na ilang araw bago ang pasukan sa Hunyo. Mga panuntunan sa implementasyon ng nationwide smoking ban ilalabas ng DOH bago ang sona ng Pangulo sa Hulyo. Quitline para sa mga nais tumigil sa paninigarilyo, plano ring ilunsad.
Isang hotline ang ilulunsad ng Department of Health o DOH para sa lahat ng gustong tumigil sa paninigarilyo. Samantala nakatakda na rin ilabas ng DOH ang mga panuntunan para sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban bago ang ikalawang State of the Nation address ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Taon 87,000 mga Pilipino ang namamatay dahil sa paninigarilyo. Sa pagpapatupad ng nationwide smoking ban sa bansa, target ng DOH na babawasan ang death toll sa Pilipinas, maging ang pagpapababa pa sa 16 na milyong Pilipinong naninigarilyo pa rin. Nakahanap ng bagong paraan ang Department of Health upang mapabilis ang pagtulong at panghihikayat sa publiko na tumigil sa paninigarilyo. Ang quit line ay magiging daan upang agad na matulungan ng isang individual na nais ng talikuran ang kanyang bisyo saan man siya naroon. What we will do with the quit line is that make it available in all public places, in all conveyances, so that when people decide that they want to quit, they can readily call the hotline, and then they will be referred to the nearest cessation clinic. Sa mga cessation clinic, bibigyan sila ng mga payo at alternatibong paraan upang matigil na ang kanilang paninigarilyo. Isa sa ilalim sila sa replacement therapy upang maalis ang adiksyon ng mga ito sa nicotine ng sigarilyo. Nakikipagtulungan na rin ngayon ang DOH sa Philippine College of Chest Physicians upang bumuo ng clinical practice guidelines ng mga DOH-accredited cessation clinics para sa quit line. Pinag-aaralan din ngayon kung paano maisasama sa PhilHealth coverage ang therapy ng mga nais tumigil na sa paninigarilyo. Samantala nakatakda na ring ilabas sa Hulyo ang implementing rules and regulation para sa nationwide smoking ban. Kabilang sa mga lilinawin sa IRR ang bilang at lawak ng smoking area sa bawat gusali. Nakapaloob din dito ang magiging papel ng mga local government unit sa pagpapatupad ng batas at ang paraan ng pagbebenta ng sigarilyo. It will be hopefully out by July 16 or before the State of the Nation address. The LGUs are encouraged to pass local ordinances that are very specific in terms of how they will implement the executive order, and also to identify the people that will enforce it. Isa pa sa ikinukonsidera ng DOH sa pagpapatupad ng EO ang pagbibigay ng ibang pagkakakitaan ng mga nagtitinda ng sigarilyo. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Tinapos na ng Department of Justice o DOJ ang preliminary investigation sa unang tax evasion complaint laban sa kumpanya ng sigarilyo na Mighty Corporation. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Submitted for resolution na sa Department of Justice ang unang tax evasion complaint laban sa kumpanya ng sigarilyo na Mighty Corporation. Humarap sa pagdinig kanina ang mga opisyal ng kumpanya upang maghain ng sagot sa mga akusasyon ng BIR, pero tumanggi na silang magsalita sa media. After they rejoined the affidavit, this case is now being submitted for resolution. Nag-ugat ang unang reklamo laban sa Mighty Corporation sa pagkakadiskubre ng pekeng tax stamp sa kanilang produkto. Nitong Marso, mahigit 30 milyong pakete ng Mighty Cigarettes na may pekeng tax stamps ang nakumpiska sa kanilang bodega sa San Simon, Pampanga. Tinatayang aabot sa 9.5 billion pesos na buwis ang dapat bayaran ng kumpanya para dito. Samantala, uumpisahan naman sa June 8 ang preliminary investigation sa ikalawang reklamo laban sa Mighty. Kaugnay naman ito ng nadiskubring pekeng tax stamps sa kanilang mga produkto sa bodega sa San Ildefonso, Bulacan. Halos 27 billion pesos na buwis ang hinahabol ng BIR sa naturang reklamo. Without the appropriate motion, we will treat these cases as two separate cases. Nitong Biyernes, sinampahan ng ikatlong reklamo ang Mighty Corporation dahil sa kaparehong paglabag at mahigit 1 bilyong pisong buwis ang sinisingil ng BIR para dito. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Nagtaas na ang presyo ng ilang brand ng school supplies. Ayon sa Department of Trade and Industry, isa sa nakaapekto dito ay ang pagtaas ng presyo ng raw materials. Ito ang balita ni Maki Libradilla.
Papalapit na ang pasukan kaya naman marami na ang abala sa pamimili ng gamit ng mga estudyante. Subalit ang presyo ng ilang brand ng school supplies tumaas ayon sa Department of Trade and Industry. Tulad na lang ng ibang writing at spiral notebook na kung nabibili dati ng 14 pesos and 75 centavos, ngayon ay 15 pesos and 75 centavos na. Ang ilang brand ng lapis tumaas din ang presyo mula piso hanggang 6 pesos and 75 centavos. Ganon din sa ilang brand ng ballpen na nadagdagan ng 75 centavos hanggang 2 pesos. Ang ilan namang brand ng Crayola nagtaas din ang presyo mula 75 centavos hanggang 11 pesos. Compare ko siya, mas tumaas ngayon. Sobrang budget. Ayon sa DTI, ang pagtaas ng presyo ay dahil sa pagtaas ng inflation rate, bunga ng paghina ng piso kontra dolyar, kaya naman nagmahal din ang materyales sa paggawa ng mga produkto na nabili ng mga manufacturer. Yun ang main justification nila, or shall we say reason, for the increase that was incurred. And if you will see the movement, hindi naman almost every year lahat nagtataasan eh. As I said, meron ibang mga produkto, they maintain the same price. Paglilinaw ng ahensya, may mga brand pa rin naman ng school supplies na hindi nagtaas ng presyo. Pero para makatipid, pinayuhan naman ng DTI ang mga mamimili na bumili ng boltuhan o promo packs na naglalaman na ng kompletong school supplies kung saan makakamura ka ng 9 pesos hanggang 22 pesos. Tulad na lang ni Nino kung saan binilhan niya ng gamit ang 8 kapatid na mag-aaral sa pasukan. Mas mura po pagka marami, para po sa mga kapatid ko. Umiikot na rin ang diskwento karaban ng ahensya sa iba't ibang panig ng bansa kung saan makakabili ng abot kayang halaga. Katulong naman ng DTI ang Food and Drugs Administration para matiyak na ligtas sa kalusugan ng bata ang mabibiling school supplies. Sila kasi ang may kakayahan para malaman kung lampas sa acceptable toxicity level. Yung pintura ng lapis, dahil ginangat-ngat yan ng ating mga kabataan. Unang sinabi rin nila sa amin, as much as possible, avoid products that are in letters that are unknown to you. Pinapayuhan ng ahensya ang mga consumer na mamili na habang maaga pa at tingnan ang standard retail price o SRP na nakapaskil sa mga pamilihan, pahayagan at maging sa kanilang website para matiyak ang tamang presyo. Maki Libradilla, UNTV News and Rescue, Makati. Dinala sa impounding area ng Metro Manila Development Authority o MMDA ang 30 sasakyan na iligal na nakaparada sa Commonwealth Market sa Quezon City kanina. Isang sasakyan rin ang nakita doon ng MMDA na may lulang 3 maliliit na bata na iniwan umano ng nanay at tiyahin nito upang mamalengke. Nang makabalik sa sasakyan ang mga guardian ng mga bata ay inimbitahan sila ng MMDA sa Barangay Hall. Ito ay para paalalahanan sila sa posibleng masamang mangyari kapag iniwan ang kanilang mga anak sa sasakyan nang walang ibang kasama. Samantala, tinanggal rin ng MMDA sa Commonwealth Market ang mga motorsiklo at karitong nakaharang sa sidewalk, pati na ang illegal signages. Ito na ang ika-5 pagkakataon na nagsagawa ng clearing operations ang MMDA sa Commonwealth Market. Mayong gabi, una sa atong mga balitang Prombi. Dili paghihapon maagian og mga sakyanan ang pipila ka mga nagunang kalsada sa Cordillera tungod sa nahitabong mga landslide human ang pipila ka adlaw na nga pag-ulan. Kini ang balita ni Bradley Robusa. Ilang insidente ng landslide ang naitala sa Cordillera Region dahil sa patuloy na pag-ulan. Dahil dito, ilang kalsada ang hindi maaaring daanan ng mga aakyat sa Baguio City at ilan pang bahagi ng rehiyon. Sa Benguet, sarado sa lahat ng uri ng sasakyan ang Akop, Kapangan, Kibungan, Bacon Road, gayon din ang Tinok-Tuking Road. Hindi rin pwedeng daanan ngayon ang Hingyon Road, pati na ang kalsada mula Banawe hanggang Isabela at Benguet. Sarado rin ang Nueva Vizcaya, Ifugao Mountain Province, Bontoc-Banawi Road at ang junction Talubin-Barlig-Natonin para Celis Calacad dahil sa pagkasira ng Balagbag Bridge. Sarado rin ang Baguio-Bontoc Road dahil sa na-wash out na bahagi ng kalsada. Ngayon, wala pang bagyo, thunderstorm pa lang pero halos sunod-sunod na yung nai-report sa atin na landslide or road closure dahil sa rockfall and landslide. So, noong nakaraang linggo, isa ang nasawi at 2 minor de edad naman ang nasugatan dahil sa pagguho ng lupa sa Barangay Kias.
Samantala nagpaalala naman ang DPWH sa mga pupunta sa Baguio City na sa Marcos Highway dumaan upang makaiwas sa mga nahuhulog na tipak ng bato sa Quezon Road. All the district offices are instructed to activate their crews para sa mga ganitong pangyayari. Mga equipment nandoon sa mga accident-prone areas or sa slide-prone areas. Bradley Robuza, UNTV News and Rescue, Baguio City. Padayon nga nanawagan ang Armed Forces of the Philippines sa mga miyembro sa Abu Sayyaf Group sa Mindanao nga mo-surrender na taliwala sa nagpadayong opensiba sa militar ug sa ginapatuman usab nga martial law. Kini ang balita ni Dante Amento. 64 mga miyembro del Grupo Abu Sayyaf el Yarindin na gobyerno cuando ya intensifica el ofensiva con el mga terorista y otro pa mga armao grupo na Mindanao. Na report del Fuerza Armada del Pilipinas desde enero 69 ya mga miyembro del ASG ya puede matar na 36 encuentro. 41 yakuhi y 89 mga pusil también el ya recobre el militar. Ina medio del ta existi ley marcial na Mindanao, el AFP ya habla que continúa pa siempre el di la llamada con el mga bandido que rindi na gobyerno. Nagkaroon na tayo ng 64 na surrenderies na Abu Sayyaf. Itong 64 na ito ay from the different provinces of Basilan, Sulu, and Tawi-Tawi, most especially pinakamarami sa Basilan. Ya asegura también el AFP que ta triunfa el derecho humano del mga IRIND, miembro del ASG. Ta asegura otra vez el militar que hindi sila man abusa el di ila poder mientras bajo de regla marcial el región de Mindanao. To respect human rights at the rule of law at to uphold ang international humanitarian law. So itong sa panahon na ito, pag sila ay sumurrender, yung karapatang pangtao nila ay atin pa rin namang binibigyan ng kaukulang halaga. Dante Amento, UNE TV Noticias, Iriscate, Ciudad de Zamboanga. Isiguro sa mga pulis sa Davao City nga wala sila'y ginapili nga pundok sa mga tao sa ilang ginapatuman nga oplan bulabog sa mga barangay subay sa pagpatuman sa martial law sa Mindanao. Kini ang balita ni Janice Inhente. Dili ang pagtuo ang basihan sa gipatigayong oplan bulabog sa syudad sa Davao. Kini ang gipahayag sa Davao City Police Office human ang pipila ka adlaw nga operasyon sa mga barangay. We base our actions on intelligence reports. So if there is any possible presence or reported presence of armed men, suspicious persons, pwede namin gawin yan kahit saan. Niadtong miaging Webes, kapin 200 ang gibitahan sa police station aron masuta o beripikahon ang ilang identity o personal information. Kini human makadawat og impormasyon ang pulisya nga adunay gikatahapang tawo sa usa ka barangay nga kadaghanan sa mga lumulupyo Muslim. There were 223 personnel who could not show any valid ID and they could not be vouched for by the barangay officials. Pero dun sila nakatira sa lugar na yon. So we had to interview them. Wala namang basis for arrest. So we even took them to the place where they were taken. Matud sab kay Mayor Sara Duterte Carpio nga dili kinaiya sa Davaoenyo ang makahiagom og diskriminasyon sa bisan unsang lahi o panglangtaw. Never in the history of Davao City has there been Muslim hatred or Christian hatred. Ang ato ang pag-uban dinhi as Davaoenyos always transcend religion, always transcend color. Walay mga ingana sa ato. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Ug kana ang mga balita nga atong gitutukan gawas sa kauluhan. Ako si Victor Cosare. Mayong gabi. Nagpatalbugan sa pagluto ng masasarap na ulam at dessert ang mga kalahok sa isinagawang food festival sa Las Piñas City. Katakam-takam ang itsura ng mga putahe na ginamitan ng mga sangkap na dito lamang sa Pilipinas makikita.
20 barangay ang kalahok sa kompetisyon, pero ang Barangay Talondos ang tinanghal na grand winner dahil sa kanilang natatanging Pamplina con Carne and Turon Surprise. Sila rin ang kampiyon noong nakaraang food festival dahil sa kanilang Ube Creamy Fiesta at Green Medley entry. Tampok rin sa food festival ang delicacies at iba pang produkto na dito lamang sa bansa makikita. Mahigit 1,000 mga kababayan natin sa Pangasinan ang nabigyan ng tulong medikal at iba pang libreng serbisyo mula sa UNTV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Ang mga residente ng Barangay Arnedo sa Bolinao, Pangasinan sa covered court ng Arnedo Elementary School upang libreng maipakonsulta ang kanilang mga problema sa kalusugan. Kabilang narito si Mang Edwin na mag-iisang buwan nang pinoproblema ang ubo, gayon din ang pananakit ng kanyang likod at mga binti tuwing gabi. Nagkaroon siya ng pag-asa na makapagpagamot nang malaman na may isasagawang libreng medical mission sa kanilang lugar. Malaking pasalamat po at nagbigyan niyo kami ng mga gamot namin na kung baga sa amin hindi kami nakakaluwas ng bayan para magpa-check up. Si Ma'am Josephine de la Cruz na isang teacher sa Arnedo Elementary School, sinimantala ang pagkakataon at nagpa-check ng kanyang nanlalabong paningin. Ako'y nagpapasalamat, lalong lilinaw na yung mata ko sa pagbabasa at saka maraming nabigyan ng tulong. Sana, yung suggestion na namin, sana maulit muli. Umabot sa mahigit 1,100 ang napaglingkuran sa libreng medical at optical consultation, dental extraction at laboratory services. Mayroon ding mga nakapagpagupit ng libre at may mga kabataan na sinamantala ang bakasyon upang makapagpatuli. Hindi naman po lingid sa atin na marami po akong mga constituents dito na titiisin na lang po ang naiindang sakit para lang po yung ibibigay, yung pong ibabayad nila sana sa serbisyong medikal, dental o optical ay bibili na lang nila ng pagkain nila dahil po sa hirap ng buhay. Kaya maraming salamat po kuya, brother, maraming salamat po sa inyo. Napakalaking tulong po ito. Sa Diyos po ang baburi. Kasama ang Pangasinan News Team, Asher Cadapan Jr. para sa serbisyong kasangbahay. At yan ang ating featured news at public service ngayong gabi. Ako po si Leslie Lombowen. Balik sa inyo, Attorney Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Leslie. Ingat kayo pa uwi. Ang lakas ng ulan sa labas. At napaka-traffic. Oo. Yan po ang ating kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.